King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 305. Auction, ika-4. 1,000,000. Ang kaakit-akit na boses na ito ay nagpapalambot sa katawan ni Zhao Fang at nagkaroon ng ayaw at pagmamalasakit. Pakiramdam ng mga eksperto dito ay parang natutunaw ang kanilang mga puso. May kasabihan nga, hindi kayang lampasan ng mga bayani ang hamon ng mga dilag. Gaano man kalakas ang bida, hindi nila kayang talunin ang ngiti ng isang dilag. Higit pa rito, ang may-ari ng boses na ito ay ang pinakamagandang babae ng Canopy Great Country, si Empress Qin. Empress Qin. Sa wakas natagpuan na kita. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim habang bahagyang nanginginig ang kanyang figure. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw sa spiritual pet bag ay nataranta. Si Empress Qin ay nagbid ng 1,000,000 at walang sino man ang kasalukuyang nakikipagkompetensya sa kanya. Higit pa rito, ayon sa kasunduan sa pagitan ni Zhao Fang at ng munting pas ang magnanakaw, hanggat lumampas ang presyo sa 1,000,000, titigil si Zhao Fang. Poof! Ibinuka ng maliit na pas ang magnanakaw ang bibig at iniluwa ang isang spiritual grade na sandata ng low tier, malamang na nagkakahalaga ito ng halos 1,000,000. Ito ang personal na pera ng maliit na magnanakaw na pusa. Kung hindi sapat ang mga primal crystal na bato ng isang tao, maaari nilang ipagpalit ang iba pang mga item bilang karagdagan dito. Okay, si Zhao Fang ay may ngiti sa kanyang mukha, pinaplano pa rin niya ito. 1,000,000 at 100,000. Si Zhao Fang ay may kumpiyansa na nagdagdag ng isa pang 100,000. Medyo nagulat ito sa mga manonood. Sino ang taong ito mula sa ika-50 paninindigan na maaaring makipagkompetensya laban sa Iron Blood Religion at ngayon ay ang mga Imperial? Sinong ligaw na brat ito para makipagkompetensya sa Empress? Ito ang unang beses na nagbid ang Empress niya. Paano niya aaminin ang pagkatalo niya? Ang mga eksperto mula sa Imperial sa third stand ay nagpalabas ng hindi nasisiyahang mga single. 1,150,000. 1.2 milyon. Hindi nakikita ni na Zhao Fang at Empress Qin ang isa't isa, ngunit nakikipagkompetensya sila sa kanilang mga boses. Ang boses ni Empress Qin ay malinaw, malutong at kaakit-akit. Parang ito ang pinakamagandang tunog sa mundo. Sa kabilang banda, malamig at walang emosyon ang boses ni Zhao Fang, na parang hindi niya alam kung ano ang mga emosyon. Sa wakas, kahit si Empress Qin ay hindi maiwasang mantaka kung sino ang may-ari ng boses. Mukhang hindi ganoon katanda ang may-ari at maaari niyang harangan ang kanyang charming soft voice. Ang mga normal na tao ay susuko sa sandaling marinig nila ang boses ni Empress Qin at masyadong nahihiya na makipagkompetensya. 1,800,000. Matigas ang boses ni Zhao Fang at walang palatandaan ng pag-atres. Sa ikatlong stand, bumantong hininga si Empress Qin. Oo nga pala, hindi pa rin ako sanay sa Tao of Life. Makukuha mo ito. Nadama ng mga nakarinig ng boses na ito na parang dapat nilang bilhin ang barya at ibigay ito sa kanya. Sa katotohanan, sa lakas at yaman ng Imperial, kung talagang gusto ni Empress Qin ang barya, mahihirapan si Zhao Fang na manalo. Ngunit ang mga Imperial ay nakatuon sa isang bagay na mas mahalaga at ang presyo na halos 2,000,000 ay lumampas sa halaga ng item. Kung makikita ko ang kagandahan ng Empresses, maaari ko bang ibigay ang Fortellang Ancient Coin na ito sa iyo ng librera? Tumawa ng malakas si Zhao Fang. Nang marinig ito, nagkagulo ang buong auction. Hindi ba natatakot sa kamatayan ang batang ito? Hinahabol si Empress Qin sa harap ng lahat. Sa kabutihang palad, wala ang emperor o kung hindi ay magkakaroon ng isang palabas. Hihihi, talagang hindi maliit ang alindog ni Empress Qin. 2,000,000 lang para masaksihan lang ang hitsura niya. Ang mga salita ni Zhao Fang ay agad na nagdulot ng isang alon. Meow meow. Nagpakita ng ngipin ang maliit na pas ang magnanakaw at tumingin kay Zhao Fang ng may paghamak at galit. Ang third stand. Oo naman. Kung makuha mo ang Fortellang Ancient Coin, maaari kang pumunta at makita ako pagkatapos ng auction. Ang matamis na boses ni Empress Qin ay naglalaman ng kaunting paglalaro dito. Deal. Malinaw na sumang-ayon si Zhao Fang. Alam niya na sa karunungan ni Empress Qin, hindi mahirap para sa kanya na makita na gusto niya itong makilala.
Ang Fortellang Ancient Coin ay isang kasabihan lamang. Matapos bilhin ang Fortellang Ancient Coin, ang mga presyo ng mga item pagkatapos nito ay tumaas at tumaas, unti-unting umabot sa ilang milyon at 10-10 milyong marka. Star Darkness Sword, isang sandata sa high-tier spiritual grade na ginawa mula sa isang misteryosong material. Maaari nitong i-camouflage ang sarili sa dilim at gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin. Ito ay nagmula sa 7 Sword Inheritance. High-tier spiritual grade, 7 Sword Inheritance. Ito ay tiyak na isang mahalagang kayamanan at maging ang mga nasa True Lord rank ay puno ng pananabik. Sa 4 na dakilang mana, ang 7 Sword Inheritance ay nasa pangalawa at para lamang sa Daw ng Sword. Sa Scarlet Moon Demonic Religion era, ang Sword Saint Yewaxi ay nakatanggap ng pagkilala sa 7 Sword Inheritance. Naunawaan niya ang isang makapangyarihang layunin ng espada at maaaring hatiin ang mga ilog gamit ang isang espada at bawasan ang lahat sa walang bisa sa isang pag-iisip lamang. Malaki ang naging bahagi niya sa pagkatalo ng Scarlet Moon Patriarch. Ang Star Darkness Sword ay nagmula sa 7 Sword Inheritance at napakalakas. Star Darkness Sword, simula ng presyo 20 milyon. Ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 1 milyon. Ikanaway ng matanda na nakadamit ang simpleng damit. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Ito lamang ang pumutol sa karamihan ng mga kakompetensya. Tanging ang 8 malalakas na puwersa at iba pang nangungunang pangkat na paksayon ang nakasali. Pagkatapos ng ilang matinding kompetisyon, ang Star Darkness Sword ay binili ng Qin Sword Palace na may presyong 70 milyon. 70 milyon. Nang inag ang puso ni Zhao Fang. Ang bawat pagkakaiba sa antas ay magreresulta sa pagbabago ng presyo ng hindi bababa sa 10 beses. Ang mga item na may mataas na baitang spiritual grade ay nasa tuktok ng kontinente. Si Zhao Feng ay hindi pa nakakita o nakarinig man lang ng mga item ng peak-tier spiritual grade. Ito ay ang gulong ng liwanag at kadiliman na maaaring magkaroon ng mga kakayahan na lampasan ang mataas na baitang sa kanyang talas at pinagsamang kapangyarihan. Naisip ni Zhao Feng na ang Star Darkness Sword ang magiging tuktok at mahirap maabot ang isa pang antas ng kaparehong taas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinira ng ika-4 na item ang bagong record. Demon Slaughterer Blade, high-tier spiritual grade at nagmula sa Dagwang Lord Country mula 10,000 taon na ang nakakaraan. Alam ng lahat na ang Dagwang Lord Country ay nawasak sa isang gabi at mula noon, ang Lord Countries ay naging isang alamat lamang. Ang Demon Slaughterer Sword na ito ay isang item mula sa Dagwang Imperials. Tila, ang orihinal na grado nito ay nasa peak-tier spiritual grade ngunit pagkatapos ng kalamidad na iyon, bumaba ito sa high tier. Ang simpleng nakadamit na matanda ay nagbubuod ng kasaysayan nito. Ang Demon Slaughterer Blade mismo ay puno ng kapangyarihan at may kakayahang supilan ang mga demonyo at mga multo. Dati, isa pa itong peak-tier na spiritual grade weapon. Ito ay nagmula sa Dagwang Lord Country, na may mataas na kolektibo at makasaysayang halaga. Maaaring naglalaman pa ito ng mga lihim kung bakit nilipol ang Panginoong Bansa. Demon Slaughterer Blade, panimulang presyo na 25 milyon. Pulang-pula ang mukha ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. 30 milyon. 40 milyon. 45 milyon. Ilang sandali pa, ang Demon Slaughterer Sword ay itinulak sa 70 milyon at sa wakas ay naibenta sa halagang 72 milyon sa mga Imperial. Dinagtagal, lumabas sa auction ang mga item, teknik, at kasanayang espiritual na grado na mahirap makuha sa labas. Heaven's Legacy Script. Mayroon lamang 48 sa mundo at bawat script ay naglalaman ng ilang lihim ng Heaven's Legacy Inheritance. Sa sapat na mga script, makalkula ng isa ang patutunguhan at oras ng susunod na paglitaw ng Heaven's Legacy Inheritance. Hindi kumpleto ang mga mapa ng Scarlet Moon, pagkatapos maipan ang lahat ng 108, mabubuksan ng isa ang Scarlet Moon Inheritance at maabot ang taas na naabot ng Scarlet Moon Patriarch. Sabay-sabay na isinubasta ng nakadamit na nakasuot ng simpleng elder ang Scarlet Moon incomplete na mga mapa at ang Heaven's Legacy Scripts. Ang Heaven's Legacy Scripts ay mayroong 18 iba't ibang uri na ang bawat uri ay kinopya ng 100 beses at may panimulang presyo na 50,000.
Ang Scarlet Moon Incomplete na mga mapa ay may 68 iba't ibang uri at 100 kopya ng bawat isa, na may panimulang presyo na 20,000. Parehong may information slip ang Heaven's Legacy Scripts at Scarlet Moon Incomplete na mga mapa na isang beses lang magagamit. Koleksyon. Naisip ito ni Zhao Feng at sumuko. Ang Heaven's Legacy Script at Scarlet Moon Incomplete map ay parehong nabili sa mataas na presyo. Ang average na presyo para sa Heaven's Legacy Script ay 120,000 at ang Scarlet Moon Incomplete Maps ay naibenta sa average na 50,000. Maging ang Heian Master ay hindi napigilan ang tukso at bumili siya ng 10 Heaven's Legacy Scripts. Si Zhao Feng ay hindi natinag dito. Ang kapalaran ay isang bagay na maaaring hilingin ngunit hindi makuha. Hindi naman parang nakolekta mo ang mga bagay na ito, magbubukas ang mana kapag gusto mo ito. Umabot ang auction sa huling kritikal na sandali matapos may benta ang lahat ng Scarlet Moon Inheritance at Heaven's Legacy Scripts. Alam ng lahat na ang mga pangunahing item ng auction ay ang Pieces of the Earth Grade Weapons at 7 Sword Incomplete Manual. Ang 7 Sword Incomplete Manual ay nagmula sa 7 Sword Inheritance at may ilang koneksyon sa Sword Saint Yewaxi. Ang hindi kumpletong manual na ito ay tila mahirap intindihin kahit ng mga nasa True Lord rank. Nalaman ng Treasure Inspectors na ang kasanayang ito ay orihinal na nasa napakataas na grado ngunit dahil hindi ito kumpleto, ito ay malapit lamang sa peak spiritual na grado. Ang unang naibenta ay ang 7 Sword Incomplete Manual. 7 Sword Incomplete Manual panimulang presyo. 30 milyon. Sa sandaling sinabi ito, muling nagkagulo ang karamihan. 5 milyon. 55 milyon. 8 milyon. Nang umabot na sa 80 milyon ang presyo ay nagsimula itong bumagal. Sa sandaling ito, tanging ang mga Imperial, Iron Blood Religion, Qin Sword Palace at Pamilyang Tian lamang ang nakikipagkompetensya. 100 milyon. Lahat bigyan mo ako ng mukha please. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa first stand. Ang unang esteemed guest stand. Napatingin ang lahat. Sa sandaling ito, maging ang matataas na echelon ng Imperial at Iron Blood Religion ay may mga solemne na ekspresyon. Natahimik ang mga tao at naging kakaiba ang kapaligiran. Sino ang taong ito na gustong bigyan siya ng mukha ng lahat? Bakit? Ang mga tao sa ibaba ay medyo hindi nasisiyahan. Bagamat halos naabot na ng 100 milyon ang pinakamataas na halaga ng mga puwersa, hindi ba't masyadong mayabang ang taong ito? Pagbati, Mystic Sword Sovereign. Huminga ng malalim ang nakasuot na nakadamit na matanda at magalang na yumuko patungo sa first stand. Eksperto sa pinagmulan ng Core Realm. Boom! Napunta sa talakayan ang auction. Totoo ba talaga ito? Mayroon pa bang Origin Core Realm Sovereigns na nabubuhay sa kontinenteng ito? Talaga. Kung ang Origin Core Realm Sovereigns ay makipagpalitan ng suntok, maaaring hindi ito kakayanin ng kapital. May mga taong naghinala habang ang iba naman ay nasa sabik. Sinabi ng mga alamat na ang mga nasa Origin Core Realm ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Hindi man lang sila naglagay ng isang malakas na bansa o 8 pangunahing puwersa ng Canopy Great Country sa kanilang mga mata. Ang mga sinabi nila ay maaaring makaapekto sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga Imperial at Iron Blood Religion ay nanatiling tahimik. Walang nakipagkompetensya sa kanya. Mula sa first stand ay lumabas ang isang kabataang nakasuot ng berde na may napakagandang aura. Sa isang hakbang, naabot niya ang yugto ng auction at sa susunod na hakbang ay nawala. Kasabay ng pagkawala niya ay ang 7 Sword Incomplete Manual. Palm na soberano. Yumuko ang nakasuot na nakadamit na matanda at lumitaw ang isang interspatial na singsing sa kanyang kamay. Nang ipalaganap ng mga eksperto sa True Lord rank ang kanilang spiritual sense sa 12-dosenang milya, wala ng mga palatandaan ng Mystic Sword Sovereign. King of Gods, Kabanata 306. Empress Qin. Ang hitsura ng Origin Core Sovereign ay nagulat sa lahat at ni isa sa True Lord ranks ay hindi nakakakita sa kanyang mga aksyon. May isang tao lamang na maaaring makahuli ng mga bakas ng Mystic Sword Sovereign at iyon ay si Zhao Feng ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon dahil kung gagamitin niya ang kanyang God Spiritual ay para makipag-lock sa mga eksperto sa True Mystic rank o mas mataas, mararamdaman nila. Isang bagay.
Walang sino mang naruroon ang talagang nakasaksi kung gaano kakilakilabot ang lakas ng Sovereign sa Origin Core Realm. Ilang daang taon lamang ang nakalipas, nang ang Scarlet Moon Demonic Religion ay lumaganap sa buong kontinente ay lumitaw ang ilang Origin Core Realm expert. Ito ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga nangungunang auction sa buong kontinente. Kahit na ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay naakit. Hinangaan ni Heian Master. Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang sarili na buksan ang kanyang God's Spiritual Eye, na sumama sa kanya ng hakbang-hakbang sa paglalakbay na ito. Sa mga bahagi ng bansa tulad ng 13 countries ay wala kahit isang True Lord rank expert, kahit na ang pinakamalakas na cultivator sa Broken Moon Clan ay nasa True Human rank lang. Sa kontinenteng ito, ang mga dakilang bansa ang pinakamakapangyarihan at pabalik sa Flooding Lake City. Nabasa ni Zhao Fang ang ilang talaan na nagsabing ang mga sovereigns sa Origin Core Realm ay hindi eksaktong nakatira sa isang mundo tulad ng mga tao. Sabi nga, dalawa ang mundo nila. Matapos mabili ang Seven Sword Incomplete Manual, ang Rising Dragon Auction na lang ang natitirang item, mga piraso ng Earth Grade item. Mortal, Espiritual, Earth, Sky. Ito ay hindi lamang ginamit upang ipamahagi ang mga kasanayan at talento. Ito ay ginamit din upang tukuyin ang mga armas. Ang mga batas ng mundo ay napakalalim at kapag ang anumang bagay tulad ng talento, kasanayan o armas ay umabot sa Earth Tier, ito ay sapat na upang mabiga ang mundo. Sa isip ni Zhao Fang, tanging si Zhao Yufei lang ang tila may kakaibang bloodline na isa ring nababagong katawan na ang talento ay maihahambing sa Earth Grade body. Piyesa ng isang Earth Grade item. Pinakalma ng simpleng nakadamit na elder ang kanyang emosyon at sumenyas na ang True Human rank beauty sa tabi niya ay magbunyag ng isang item. Ito ay isang piraso ng metal na kasing laki ng isang palad at ang kulay nito ay magbabago mula sa itim tungo sa lila hanggang sa kulay abo kapag tiningnan mula sa iba't ibang direksyon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay mabilis na nag-scan sa ibabaw nito. Ngunit napatras ito ng isang hindi nakikitang kapangyarihan na yumanig sa kanyang mental energy at halos mapaubo siya ng dugo. Ang mga item ng Earth Grade ay nalampasan ang aming kaalaman. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang mga aksyon noon ay medyo padalos-dalos. Ang mga item sa Earth Grade ay pareho sa Origin Core Sovereigns. Hindi sila dapat tiktikan at sa totoo lang, karamihan sa spiritual sense ng mga nasa True Spirit Realm ay hindi nataman ng Earth Grade item. Ang mga nasa True Lord rank lang ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang puso at kumilos na parang tinamaan ng kidlat. Alam ng lahat na ang isang banal na sandata ay lumitaw 10,000 taon na ang nakalilipas at ang Dagwang Lord Country, na isa ring dynasty, ay nawasak. Mula noon, ang mga dynasties ay naging mga alamat at ipinagbabawal. Wala ng ibang bansa ang nang-ahas na tawagin ang kanilang sarili na isang dinastiya. Sabi ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Malinaw na kailangan niyang magdagdag ng ilang detalye sa huling item. Wala man lang narinig si Zhao Fang tungkol sa dynasties sa 13 countries dahil napakalayo nito. Sa kontinenteng ito, ipinagbabawal sa alinmang bansa na tawagin ang kanilang sarili na isang dinastiya. Sa makatuwid, ang tanging tier ay maliit na bansa, malakas na bansa at dakilang bansa kung saan ang great countries ang pinakamalaking puwersa. Ang piraso ng metal na ito ay dumaan sa inspection ng ilang mga master ng treasure inspection at ang material na ginawa nito ay talagang nalampasan ang spiritual na grado at nakumpirma na ito ay isang sirang piraso ng isang Earth Grade item. Ang piraso na ito ay maaaring ika-50 o ika-100 ng kompletong item, ngunit kahit na ang mga nasa True Lord rank ay mahihirapan itong kontrolin. Higit sa lahat, ang piraso ng Earth Grade item na ito ay nagmumula sa ibang lugar at naglalaman ng layunin ng kahit man lang sovereign sa Origin Core Realm o kahit isang maalamat na figure. Ngumiti ang nakasuot na elder at sinabi. Hindi gaanong pinansin ni Zhao Fang ang sinabi sa bandang huli. Ang mga nasa True Lord rank ay tiyak na tumitingin sa piraso ng sirang Earth Grade weapon, na may layunin mula sa mga eksperto sa Origin Core Realm. Ang panimulang presyo ng piraso ng Earth Grade item ay 50 milyon, bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 1 milyon. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, ang 8 pangunahing paksayon ay nagsimulang magbid.
Ang material ng mismong piraso ay hindi pangkaraniwan at maaaring naglalaman ito ng mga layunin ng mga nasa Origin Core Realm. Kung sila ay papalarin, ito ay maaaring magsilang ng isang Origin Core Realm expert. Ang Canopy Great Country ay tila wala silang mga eksperto sa Origin Core Realm ngayon o kung hindi ay hindi magiging ganoon kakomplikado ang sitwasyon. 60 milyon, 8 milyon, 85 milyon. Sigaw ng sunod-sunod na sigaw. Walang alinlangan, ang sirang piraso ng Earth grade na sandata na ito ay maaaring lumampas sa 100 milyon. Isang tiyak na tinitirhan ng panauhin. Ang piraso ng Earth grade item na ito ay hindi talaga naglalaman ng layunin ng isang Emperor sa Void God Realm at ang layunin sa loob ay napakahina rin. Bahagyang napabuntong hininga ang isang matandang babae. Shua. Ang kanyang anyo ay kumikislap at nawala mula sa kanyang kagalang-galang na paninindigan na halos walang nakakaalam ng anuman. Ang unang esteemed guest stand at ang pangalawang esteemed guest stand ay parehong walang laman. Nang mawala ang matandang babae, parehong si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay may kakaibang pakiramdam at tumingin sa direksyong iyon. Ang fourth esteemed guest stand. Napakahusay, naiwan ang taong iyon ngayon. Maaari na tayong magbid para dito ng ligtas ngayon. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Deputy Patriarch Timo. 100 milyon. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay agad na nagtaas ng presyo sa 100 milyon. Natahimik sandali ang auction bago nagsimulang tumaas muli ang presyo. Nang umabot na sa 120 milyon ang presyo, tanging ang Iron Blood Religion at ang mga Imperial pa rin ang nakikipagkompetensya. Ang ikatlong tinitingalang panauhin. Ang Demon Slaughterer Blade at iba pang mga bagay noon ay nagdulot sa atin ng maraming kayamanan. Ang mga tao mula sa Imperial ay bahagyang nanghinayang dahil ang Iron Blood Religion ay hindi gumastos ng malaki sa anumang bagay noon. Ito ay lalo na para kay Timo, na may Will of Light ang darkness na maaaring umatake at magtanggol. Maaaring hindi papansinin ang normal high-tier spiritual grade treasures. Sa wakas, ang piraso ng Earth grade item ay binili ng Iron Blood Religion sa presyong 160 milyon. Siyempre, dahil binili ng mga Imperial ang Demon Slaughterer Blade at iba pang mga kayamanan noon, hindi sila magiging masyadong malayo dahil sa pagiging kapaki-pakinabang, ang Demon Slaughterer Blade ay talagang mas mahusay kaysa sa piraso ng Earth grade item. Sa pagbebenta ng Earth grade item, natapos ang auction. Napakaraming bagay na nakuha ni Zhao Feng mula sa auction na ito at ang mga kayamanan na ibinigay niya sa auction ay naibenta sa kabuuang 20 milyong primal crystal na bato. Kahit na ito ay hindi gaanong kumpara sa mga super faction, ito ay marami pa rin. Ang pinakamahalagang bagay ay nahanap ko si Empress Qin. Nasiyahan si Zhao Feng. Wala nang mas mahalaga pa noon. Pagkatapos umalis sa tinitirhan ng mga panauhin, binati ni Zhao Feng si Timo. Pagbati Deputy Patriarch. Tumalon-talon si Heian Master dahil hindi niya alam na kilala talaga ni Zhao Feng ang Deputy Patriarch. Pagkatapos magpaalam sa Iron Blood Religion, mabilis na pumunta si Zhao Feng patungo sa palasyo. Master, naghihiwalay tayo ng landas dito. Inilapit ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay at ngumiti kay Heian Master. Pinaalis siya ng may mga mata, si Heian Master ay may komplikadong ekspresyon at mamulong. Hindi ko akalain na siya pala ang misteryosong tao na tutulong sa Deputy Patriarch na kumpletuhin ang Will of Light and Darkness. So, nanghina ang figure ni Zhao Feng habang kumikidlat sa paligid niya. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nakalok sa isang lumilipad na karwahe na may inukit na golden green phoenix. Ang lumilipad na karwahe na ito ay pagmamay-ari ni Empress Qin at ang dahilan kung bakit ikinulong ito ni Zhao Feng ay dahil ang kanyang God's spiritual eye ay naakit kay Empress Qin. Empress, parang sinusundan tayo. Tumawa ang isang maid sa loob ng karwahe. Sa Canopy Great Country, hindi maraming tao ang nangahas na gumawa ng anumang hakbang kay Empress Qin. Hindi ba isang halimbawa ang Watermoon na pirata mula sa 100 taon na ang nakakaraan? Ang katulong na ito ay isang kagandahan din at ang kanyang cultivation ay umabot sa True Lord rank. Halatang hindi siya kasing simple ng isang normal na dalaga. Si Zhao Feng ay lumutang sa kalagitnaan ng hangin at 3 4 bronze coins ang bumaligtad sa kanyang palad. Hindi nagtagal,
lumapit ang dalagang nakasuot ng berde at ngumiti. Iniimbitahan ka ni Empress sa Water Mist Pavilion para magsalita. Oo naman. Tumango si Zhao Feng at agad na tinungo ang direksyon ng Water Mist Pavilion. Ilang araw na siyang nasa kabisera at kinopya sa kanyang isipan ang mapa ng kabisera. Bagamat ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang bilis, siya ay bahagyang mas mabagal kaysa sa lumilipad na karwahe ni Empress Qin. Maya-maya ay lumitaw ang isang tahimik at maulap na lugar hindi kalayuan sa Rising Dragon Auction. Ang Water Mist Pavilion ay isang high-class na cafe na nagsusuplay ng pagkain at tsaa. Sumunod ka, young master. Naghihintay sa labas ng isang silid ang nakaberdeng damit na dalaga. Pumasok si Zhao Feng sa lounge at mahinang nakita ang figure ng walang katulad na kagandahan sa likod ng bid curtain. Si Empress Qin ay nagsuot ng marangal na damit na nakalatag sa lupa at tila napaka-elegante. Siya ay may walang katulad na anyo na tila tumatak sa isipan ng sinuman. Ang bawat kilos niya, bawat ngiti ay may mahiwagang kapangyarihan na nagpapakilos sa puso. Sa paningin ni Zhao Feng, hindi siya mapigilan ng bid curtain, kahit isang pader ay hindi magagawa. Kung payag siya, ang mga damit ni Empress Qin ay maaari ding maging transparent. Gayunpaman, kailangang aminin ni Zhao Feng na ang babaeng ito ay masyadong kaakit-akit. Habang tumitingin siya, mas lalong gumanda ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat ng pinakamagandang bagay na mayroon siya. Sapat na ba ang pagtingin mo? Isang matamis na boses ang tumunog na nagparamdam kay Zhao Feng na biniyayaan siya ng isang diyosa. Sa likod ng bid curtains, ang magandang mukha ni Empress Qin ay may bakas ng pagiging solemne sa pagiging mahinahon nito. Kahit na ang mga nasa True Lord rank ay hindi kayang labanan ang kanyang alindog, ngunit ang mga mata ng kabataang ito ay malamig at walang emosyon pa rin. Para bang sa mga mata niya, isa lamang siyang tumpok ng dugo at buto. Hindi. Matapat na sagot ni Zhao Feng. Ang ginawa lang niya noon ay inspeksyonin siya at hindi na naglakas loob na mag-dive ng malalim dahil hindi niya alam kung anong level na siya. Ha. Tumawa si Empress Qin at tumayo. Mahirap makita ang gayong katapatan sa palasyo. Totoo ang sinabi ni Zhao Feng, habang tinitingnan niya si Empress Qin na may kapangyarihan ng alindog, mas gumanda ang pakiramdam niya. Sa mundong ito, sino ba ang ayaw ng perpekto? Ang kagandahan ni Empress Qin ay ang ganitong uri ng pagiging perpekto. Mula sa pananaw na ito, ang tunay na Tao of Charm ay hindi talagang kasuklam-suklam gaya ng iniisip ng mga tao. Huwalala. Bumukas ang bid curtains at buo ang hitsura ni Empress Qin nang dumating din ang isang pabango. Tumakas ka sa kasal sa Flooding Lake City at pumunta dito para lang makita ako. King of Gods, Kabanata 307. Pagkalkula mula 100 taon nakaraan. Tumakas ka sa kasal sa Flooding Lake City at pumunta dito para lang makita ako. Napangiti si Empress Qin nang lumitaw ang kanyang kaakit-akit na mukha sa kanyang harapan. Bawat hininga bawat kilos niya ay nagpapahayag ng kagandahan sa kabuuan nito. Ang amoy na naglalabas mula sa kanya ay pansamantalang natulala kay Zhao Feng. Si Empress Qin sa sandaling ito ay parang magnet na umaakit ng mga lalaki patungo sa kanya. Isang pahiwatig ng asol ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Feng, na unti-unting naging ganap na asol ang kanyang mata. Nahulaan mo talaga. Nanlamig ang puso ni Zhao Feng at nakahinga ng maluwag. Hindi mahalaga kung sinusubukan siya ni Empress Qin o hindi, nagtagumpay siya. Ang sinabi niya noon ay tumama sa vital point ni Zhao Feng at dahil sa kanyang alindog, ginamit din ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hihihi, ikaw talaga si Zhao Feng, ang nagpaikot-ikot sa Flooding Lake City at ngayon ay pumunta sa capital. Sa tingin mo ba, madali akong mabuli gaya ni Liu Qingxen? Ngumiti si Empress Qin at ipinakita ang pagiging mapaglaro ng mga kabataang babae. Pinigilan ni Zhao Feng ang sarili. Nakuha ng Empress Qin na ito ang mga saloobin ng milyon-milyong kababaihan. Minsan siya ay marangal at matikas habang sa ibang pagkakataon ay kaakit-akit. Empress, hindi mo ako ibibigay sa Flooding Lake City Lord, di ba? Sinadya ni Zhao Feng ang kanyang mukha at nagtanong. Ayon sa balita ng Iron Blood Religion, ang Imperial at ang Flooding Lake City Lord ay parehong nagkasundo na hulihin si Zhao Feng at si Empress Qin ay mula sa Imperial.
Ngayong nakilala na niya si Zhao Feng, ano ang naghihintay sa kanya? Ito ay tiyak na kung si Empress Qin ay kikilos, si Zhao Feng ay mahuhuli. Pagkatapos buksan ang God's Spiritual Eye, natitiyak ni Zhao Feng na ang lakas ni Empress Qin ay umabot na sa True Lord rank. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong kapangyarihan si Empress Qin sa Imperial ay dahil sa kanyang sariling lakas, alindog at katalinuhan. May mga bali-balita pa na nakontrol na niya ang Emperor. Tumawa si Empress Qin at sinabi sa matamis na tono. Hihihi, maswerte ka, hindi masyadong maganda ang relasyon ko sa Flooding Lake City Lord. Bakit ka tumakbo ng milyon-milyong milya papunta sa Imperial at hanapin ako? Habang nagsasalita, tinapik pa niya ang balikat ni Zhao Feng na parang batang babae sa katabi. Natarante si Zhao Feng. Ang Empress Qin na ito ay talagang nababago. Isang tao lang pero kaya niyang magpanggap na kahit sino. Pinalakas din nito ang kanyang depensa. Maaaring magpanggap si Empress Qin bilang walang limitasyong mga babae, ibig sabihin ay walang kapintasan. Nangangahulugan din ito na hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Kalmado ang mga mata ni Zhao Feng habang mabilis niyang sinusuri ang lahat. Ito ay si Zhao Feng na ang espiritual na mata ng Diyos ang nagpakalma sa kanya at naging mas matalino. Kasabay nito, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Empress Qin. Nakakatakot ang katatagan ng sarili at estado ng puso ng kabataang ito. Siya ay nagpanggap na iba't ibang uri ng kababaihan at ipinakita ang kanilang mga saloobin ng lubos. Sa mundong ito, ang bawat lalaki ay nagustuhan kahit isang uri ng babae. Halimbawa, masunurin, dalisay, cute, matikas, marangal, at iba pa. Gayunpaman, nalaman ni Empress Qin na si Zhao Feng ay parang isang bloke ng kahoy at ang kanyang mga alindog ay dumanas ng kanilang unang pagkatalo. Hindi nagsalita si Zhao Feng at tahimik na ibinigay ang mga gamit ng kanyang master kay Empress Qin. Kalahating jade brush at isang sulat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Empress Qin nang dumampi ang kamay niya sa half jade brush. Ito ay, naalala ni Empress Qin ang ekspresyon ng kung ano dapat ang isang batang babae na dumaan sa kanyang mukha. Huminto si Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nawala ang katahimikan ni Empress Qin. Ano ang relasyon mo kay si Tumo? Inalis ni Empress Qin ang jade at dahan-dahang binuksan ang sulat. Aking master. Sagot ni Zhao Feng. Si Tumo ang first elder ng Broken Moon Clan. Tahimik na binasa ni Empress Qin ang liham habang paminsan-minsan ay nababanaag sa kanyang mga mata ang pagtataka. Mabagal na naghintay si Zhao Feng. Dapat mayroong ilang mahahalagang bagay sa sulat na iyon. Masyadong malayo ang 13 countries. Higit pa rito, nahahati ang Canopy Great Country. Maliban kung ito ay nagkakaisa, walang pagkakataon na tumulong sa 13 bansa. Diretsyong sabi ni Empress Qin. Hindi nagulat si Zhao Feng sa resultang ito. Walang tiwala ang iyong master sa pagliligtas sa 13 bansa. Ang tanging hiling niya lang ay tulungan kita. Bahagyang ngumiti si Empress Qin. Flash. Pinisil-pisil ang kamay niya at pinutol ang sulat. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi niya alam ang iniisip at kahulugan ni Empress Qin. Ang taong ito ay maaaring kumilos sa lahat ng uri ng babae. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Higit pa rito, may masamang pakiramdam si Zhao Feng. Dahil alagad ka niya, hindi kita guguluhin. Paano kung kunin kita bilang stepson ko? Tanong ni Empress Qin. Stepson. Si Zhao Feng ay naguguluhan at naramdaman na parang hindi niya ito nahuhuli sa mga tuntunin ng iniisip. Para sa mga normal na tao, ang maging emperor at empress's stepson ay isang bagay na gusto nila. Salamat sa mga intensyon ni Empress. Agad na tumanggi si Zhao Feng. May mga magulang na siya at tutol sa kanya ang isang extra stepmother. O sige, sa capital ka muna. Pagbalik ko, hahanapin ko ang emperor at kung gusto mo mairerekomenda kita sa Qin Sword Sect. Nagpatuloy si Empress Qin. Nang malapit nang matatapos ang pakikipagpulong kay Empress Qin, may iba pang naalala si Zhao Feng. Empress, may sinabi pa sa akin na personal kong ibigay sa iyo. Naglabas si Zhao Feng ng jade petal. Sa totoo lang, ang jade petal na ito ay extension ng three-flowered treasured lotus at nakatago dito ang kalooban ng Water Moon Pirate.
Sa testamento, sinabi nito na ang taong tumanggap ng Watermoon Treasury ay dapat personal na ibigay ang talulot na ito kay Empress Qin. Matapos pinuhin ni Zhao Feng ang three-flowered treasured lotus, natanggap niya ang impormasyon. Ikaw. Ang boses ni Empress Qin ay nagsimulang manginig habang ang kanyang balat na puti ng nyebe ay nagsimulang mamula. Weng. Isang malabong pulang lotus na simbolo ang lumitaw sa noo ni Empress Qin. Agad na nakaramdam ng kawalan ng lakas si Empress Qin at hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Ito. Ano ang nangyayari? Natigilan si Zhao Feng. Isang kaakit-akit na dilag na walang pagtutol ang nasa harapan niya at siya ang pinakamagandang babae sa dakilang bansa. Kung ito ay isa pang normal na tao, malamang na sila ay sumuko at gumawa ng isang bagay. Agad na naramdaman ni Zhao Feng na ang talulot sa kanyang kamay ay nag-init at pagkatapos ay isang maapoy na aura ang lumawak sa kanyang buong katawan upang bumaha sa kanyang kamalayan. Kasabay nito, ang simbolo ng lotus ni Empress Qin ay naging mas maliwanag at mas pula. Itong Empress na dalubhasa sa alindog ay naramdamang nag-aapoy ang buong katawan niya at napanaginipan ang kanyang mga mata, ngunit nilabanan pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay maaari pa ring gumawa ng ilang mga aksyon tulad ng pagtanggal ng kanyang damit at pagpapakita ng kanyang katawan. Hindi maganda. Halos hindi makontrol ni Zhao Feng ang kanyang emosyon at naging matigas ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa kritikal na sandali, sa loob ng sukat ng kaliwang mata ni Zhao Feng, lumiwanag ang malabong asol na lawa. Agad, ang mental energy ni Zhao Feng ay nagyelo at nakontrol niya ang kanyang katawan. Ang Watermoon Pirate na ito ay mayroon pa ring mga kalkulasyon. Naisip ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng. Ang talulot sa kanyang kamay ay may kakaibang kaugnayan sa lotus, pinindot ang noo ni Empress Qin. Sa pamamagitan ng talulot, nakontrol niya ang emosyon ni Empress Qin. Nangangahulugan ito na ang labanan 100 taon na ang nakalipas, si Empress Qin ay hindi ganap na nanalo. Bagamat nabigo ang pirata ng Watermoon, nagawa pa rin niyang dumaan sa Mystic Flower Treasured Bible at iwan ang lihim na pamamaraang ito kay Empress Qin. Kapag nakuha ng isang tao ang Watermoon Treasury at inilabas ang talulot, maaari nilang laruin hanggat gusto nila si Empress Qin at maging alipin pa siya. Nakakakilabot. Anong mapangwasak na pagkalkula? Nanlamig ang puso ni Zhao Feng. Kung ganoon ang iniisip ng pirata ng Watermoon, ang Empress Qin na bumugbog sa kanya ay hindi rin isang simpleng figure. Tulad ng pag-iisip ni Zhao Feng tungkol sa mga dahilan, ang makapangyarihang kalooban ni Empress Qin ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lotus sa kanyang noo. Patayin siya. Malamig na sigaw ni Empress Qin, ngunit ito ang kanyang limitasyon dahil ang kanyang buong katawan ay manhid. Bagamat ang pirata ng Watermoon ay nagtagumpay sa pagkalkula kay Empress Qin, ang huli ay gumawa din ng mga pagpapabuti at ngayon ay umabot na sa True Lord rank. Sister Qingxen. Bulalas at pumasok ang berdeng nakadamit na kagandahan sa labas, ngunit natulala siya sa tanawin. Ang perpektong imahe ni Empress Qin sa kanyang isip ay kalahating hubad na ngayon sa harap ng isang kabataan. Patayin siya. Malamig ang mukha ni Empress Qin at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng layuning pumatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay hindi lamang dahil sa talulot sa kamay ni Zhao Feng, ngunit isang bagay na matagal nang nandoon. Bastos, maglakas loob kang lumaban sa Empress. Mamatay. Ang berdeng nakadamit na kagandahan ay umungal at ang kanyang True Spirit Chi ay naging berdeng ahas na dumulas patungo kay Zhao Feng. Ang pagdating ng berdeng nakadamit na batang babae ay nagpakawala ng hininga kay Empress Qin. With her personal servant here, it was enough to kill him. Lightning Wave of Destruction. Pinalibutan ng mga arko ng kidlat si Zhao Feng at pilit na sinasagupa ang mga pag-atake ng berdeng nakadamit na batang babae. Ang Lightning Wave of Destruction ay isang mas malakas na bersyon ng Ring of Lightning at maaari itong patuloy na magpadala ng mga alon ng kidlat na magpapamanhid at sumunog sa kaaway. Hindi maganda. Dahil kailangang protektahan ng berdeng nakadamit na batang babae ang walang kapangyarihan na si Empress Qin, maaari lamang niyang ilipat ang ilan sa kanyang kapangyarihan mula sa opensa patungo sa depensa. Boom! Ang pagpapalitan ng kapangyarihan sa True Spirit Realm ay agad na naging sanhi ng paghihiwalay ng lugar.
Ang mga ekspresyon ni Empress Qin at ng berdeng nakadamit na batang babae ay parehong nagbago ng husto dahil nakikita lamang nila si Zhao Feng na tumakas. Malinaw na hindi inakala ng dalawa na sapat na ang lakas ni Zhao Feng para malagpasan ang mga pag-atake ng True Spirit Realm. Mamatay. Nagalit ang babaeng naka-green na damit dahil kailangan lang niyang protektahan ang Empress at hindi siya makalabas. King of Gods, Kabanata 308. Grand Elder. Sa pagharap sa counterattack ng berdeng nakadamit na batang babae, si Zhao Feng ay hindi nagpanik at binuksan ang kanyang bloodline power na nagpabilis ng kanyang kapangyarihan sa pagkidlat, na lumikha ng alon pagkatapos ng alon ng mas malakas na kidlat na nagpainit sa lupa. Ang enerhiya sa Lightning Wave of Destruction ay maaari pang magpabagal sa mga eksperto sa True Human rank. Higit pa rito, si Zhao Feng ay mayroong Watermoon Pirate Source of True Spirit sa loob niya, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa gastos ng True Force. Walang hiya na bastos. Hinaranggan ng berdeng nakadamit na batang babae ang pag-atake ni Zhao Feng, ngunit ang mahalaga ay ang enerhiya mula sa Lightning Wave of Destruction ay dumadaloy pa rin patungo kay Empress Qin sa kanyang likuran. Empress Qin, ang talulot na ito ay ibinigay sa akin sa kalooban ng Watermoon Pirate at hindi sa sarili kong intensyon. Bakit ba ang dami mong intensyon na patayin ako? Tanong ni Zhao Feng. Ayon sa sinabi ni First Elder, may koneksyon sa kanya ang tumanggap ng sulat. Kahit na dahil lang dito, hindi dapat ganito kalakas ang hangarin ng pagpatay ni Empress Qin. Patayin siya. Malamig ang mukha ni Empress Qin at hindi man lang siya nagpapaliwanag. Kung hindi siya naapektuhan ng lotus at ng talulot sa kamay ni Zhao Feng, sinisingil na niya at pinunit si Zhao Feng. Mabilis na umikot ang isip ni Zhao Feng. May dalawang sitwasyon ngayon. Una, walang pakialam si Empress Qin sa nakaraan niyang relasyon at desidido siyang patayin si Zhao Feng sa ilang kadahilanan. Ikalawa, hindi talaga si Empress Qin ang taong hinahanap niya. Hindi mahalaga kung alin ito, parehong masama para sa kanya. Ang pagkilos na ito dito ay nakaakit ng ibang tao sa loob ng Water Mist Pavilion. Kailangan kong tumakas sa lugar na ito. Kumalas ang Yin Shadow Cloak ni Zhao Feng at nanghina ang kanyang anyo habang sumusugod siya sa mga puno malapit sa bangko. Beer, kailangan natin siyang patayin. Ipadala ang utos para sabihin na gusto ako ni Zhao Feng na halayin at maglabas ng warrant para sa kanya sa buong bansa. Sigaw ni Empress Qin. Naiintindihan mo, Empress. Ang berdeng nakadamit na batang babae ay naging isang berdeng figure na sumunod kay Zhao Feng. Ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng pandaman ng huli upang marinig ang huling utos ni Empress Qin. Lumamlam ang kanyang ekspresyon at lumingon. Empress Qin, iginagalang ko na ikaw ang aking nakatatanda ngunit kahit nakalkulahin ka ng pirata ng Watermoon, hindi mo ako dapat tretuhin ng ganoon. Sa totoo lang, hindi ka panipaniwala para kay Zhao Feng na maabot ang hakbang na ito. Brat, para subukan at masamain ang Empress. Mamatay ka na lang. Sinunod ng babaeng nakaberdeng damit ang utos ni Empress Qin na patayin sa halip na hulihin siya. Ang figure ni Zhao Feng ay huminto at ang kanyang asol na buhok ay umihip sa hangin. Isang malabong asol na mata na kasing lamig ng yelo ang lumingon at hinarap ang berdeng bihis na babae. Napuno ng malamig na lamig mula sa mental energy ang hangin. Beer, huwag kang tumingin sa kanyang mata. May kaalaman si Empress Qin at agad siyang binalaan. Ang mental energy technique ni Zhao Feng ay nakabatay sa pinagmumulan ng mental energy at ang pinagmumulan ng mental energy ng God's Spiritual Eye ay nakakatakot. Ito ang dahilan kung bakit walang sino man sa parehong kaharian ang makatiis ng mata mula kay Zhao Feng. Kung ang kanyang kalaban ay umiwas sa kaliwang mata ni Zhao Feng, ang kanyang kapangyarihan ay bababa ng 40% o higit pa. Gayunpaman, ang babala ni Empress Qin ay medyo huli na. Nanginginig ang katawan ng berdeng nakadamit na babae habang nakatingin siya sa mata ni Zhao Feng para sa isang hininga. Plop! Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis, at siya ay nakahiga sa lupa na hindi gumagalaw tulad ni Empress Qin. Ang eksenang ito ay nagulat kay Empress Qin. Kasabay nito, ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay tila may naramdaman mula sa iba't ibang direksyon. Isang true mystic rank, 2 true human rank at marami pang eksperto ang darating. Huminga ng malalim si Zhao Feng.
Alam niyang wala na siyang paraan para umatras ngayon. Kung mayroon lamang isa o dalawang eksperto sa True Human rank, hindi niya kailangang matakot sa kanilang ngunit ang mga eksperto sa True Mystic rank ay lumampas sa kanyang limitasyon sa bilis at lakas. Shua. Dahil nasa masamang panig na siya, lumuhad siya patungo kay Empress Qin. Ikaw. Namamanhid ang figure ni Empress Qin at hindi niya mapigilan ang sarili. Sa puntong ito, naubos na ang mental energy ng berdeng nakadamit na babae at hindi na niya masuportahan ang sarili niyang katawan at makita lang ni Zhao Feng na lumapit kay Empress Qin. Lihim na ipinalibot ni Empress Qin ang kanyang True Spirit Chi. Bagamat siya ay kinalkala ng pirata ng Watermoon, siya ay nasa True Lord rank pa rin at ang isang maliit na bahagi ng kanyang True Spirit Chi ay maaaring pumatay kay Zhao Feng kung siya ay lalapit. Ang isang tipak ng True Spirit Chi mula sa True Lord rank ay maaaring sugpuin ang mga nasa True Human rank at si Zhao Feng ay hindi pa nakakarating sa True Spirit realm. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga aksyon ay kinokontrol ni Zhao Feng. Shu. Isang maitim na silver na belt sa baywang ni Zhao Feng ay naging latigo na bomb alot sa paligid ni Empress Qin. Sa Watermoon Treasury, ang halaga ng Mystic Snake Blood Whip ay pinakamalapit sa Watermoon 4 Treasures dahil maaari nitong palakihin ang kapangyarihan nito mula sa pagsuso ng dugo ng mga buhay na nilalang. Shu. Si Empress Qin ay binalot ng Mystic Snake Blood Whip at unti-unting naubos ang essence ng kanyang dugo. Kung ito ay isang cultivator ang Ascended Realm, ang kanilang blood essence ay sisipsipin sa loob lamang ng 2 hininga. Kaya naman, ang kanyang paghalay ng bulong ng True Spirit Chi ay naputol. Habang papalapit si Zhao Feng, mas uminit ang talulot sa kanyang kamay at mas lumiwanag ang mahinang pulang marka sa noo ni Empress Qin. Ang aura ng Jade Petal ay makakaapekto rin kay Zhao Feng. Bantayan mo siya. Tila sinabi ni Zhao Feng sa hangin. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Empress Qin at kinuha ang kontrol sa Mystic Snake Blood Whip. Weng. Isang 3 kulay na lotus ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng nang kinidnap niya si Empress Qin at tumakbo patungo sa mga panlabas na gilid ng kapital. Kasabay nito, naririnig ang ingay ng mga taong lumilipad sa himpapawid. Isang True Mystic rank at 2 True Human rank expert ang dumating sa malapit. Kung may maglakas loob na lumapit, papatayin ko siya. Walang emosyong sinabi ni Zhao Feng habang naging asol ang kanyang mata. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay tumanggo at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa Mystic Snake Blood Whip. Ito ay lubos na pamilyar sa panlilinlang ng mga tao. Isang malabong marka ang lumitaw sa puting leeg ni Empress Qin. Tumigil ka. Nagbago lahat ang mga ekspresyon ng mga kalapit na eksperto sa True Spirit Realm. Natigilan sila sa eksenang nasa harapan nila. Ang damit ni Empress Qin ay kalahating hinubad at ang kanyang katulong ay nakahiga sa lupa na pawisan at hindi kumikibo. Dahil dito, nag-isip sila ng iba pang mga bagay. Walang nang ahas na lumapit kay Zhao Feng at pinananatili ang kanilang distansya. Ang 3-flowered treasured lotus ni Zhao Feng ay mas mabilis pa kaysa sa mga normal na eksperto sa True Human rank kapag lumalaban. Bilasan mo, sabihin mo sa mga Imperial. Sabihin mo sa Emperor na may kumidnap sa Empress at tila ito ang tagapagmana ng pirata ng Watermoon. Sunod-sunod na balita ang lumipad sa himpapawid. Sa kalahati lang ng oras na ginawa sa paggawa ng tsaa, nagulat ang buong kapital. Dahil sa Rising Dragon Auction, mas maraming eksperto sa True Spirit Realm kaysa dati. Oh, anong nangyayari? Malinaw ba ang nakikita ko? May kumidnap sa Empress. 3-flowered treasured lotus, siya siguro ang inheritor ng Watermoon Pirate. Huwag kang lalapit at mag-ingat sa lason. Ang mga dalubhasa sa True Spirit Realm sa himpapawid ay nag-usap ng kanilang mga dila. Umiral pa rin ang katanyagan ng Watermoon Pirate mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga lason ay maaaring pumatay ng mga eksperto sa True Spirit Realm nang hindi nakikita at siya ay walang kapantay laban sa lahat ng nasa ilalim ng True Lord rank. Hinawakan ni Zhao Feng ang Empress Qin na hostage at dumaan sa mga dingding ng kapital, ngunit sa sandaling ito ay napuno ng nakakatakot na aura ang hangin. Ang hangin sa itaas ay tila kumalusko sa kidlat. Ito ang Heaven Earth Yuan Qi na gumagalaw. Hindi kilalang brat, mas mabuting sumuko ka na.
Isang sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa himpapawid na parang isang Diyos na nagbibigay ng utos. True Lord rank. Sa sandaling ito, lahat ng mga eksperto sa malapit ay nagpipigil ng hininga. Nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ang paggalaw ng Heaven Earth Yuan Qi. Hindi ito ang True Lord rank, ito ay malamang na kalahating hakbang na Origin Core Realm. Huminga siya ng malalim at inilibot ang paningin sa paligid ngunit wala siyang nakitang bakas. Kung mas mahalaga ang sandaling iyon, mas kikaibot ang espiritual na mata ng Diyos. Ang kanyang kaliwang mata ay nakakita ng 100 milya at tinansya na ang mayari ng tunog ay medyo malayo pa sa kanya. Kung may manggahas na lumapit sa loob ng 50 milyang radius, papatayin ko siya kaagad o gagawa ng ilang hindi nakikita na mga bagay sa publiko. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang habang hindi niya pinansin ang nakakatakot na kapangyarihan sa hangin. Lahat ay umatras. Sa wakas ay nawalan na ng loob si Empress Qin. Dalubhasa siya sa alindog at kung masisira ang kanyang katanyagan, ang pundasyon niya sa imperial na itinayo niya sa loob ng 100 taon ay mauubos sa wala. Higit pa rito, may mga tao pa rin sa imperial na gustong makita siyang mamatay. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng 50 milyang radius ay inalis ng mga imperial. Ang nakatataas na echelon ng imperials, ang emperor, elders, generals. Dumating lahat. Sa sandaling ito, ang buong kapital ay natigilan. Huwag mong saktan si Chengxen. Ang emperor ay isang makapal na kayumanggiang buhok na lalaki na agad na inilikas ang mga tao sa malapit matapos makita si Empress Qin na nadakip. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay nag-scan sa paligid ng 50 milyang radius at bumaba ang kanyang ekspresyon. Sa direksyong northeast, may tao sa puno, at sa mga ulap ay may 2. Sa tabi ng ilog mayroong 4. Lahat ng kanyang mga target ay nasa kalahating hakbang man lang na True Spirit Realm o mas mataas. Habang sinasabi niya ito, nagulat ang mga imperial. Bagamat naalis na nila ang mga tao, maliwanag na nagpadala sila ng iba para bumuo ng rescue team at hindi inaasahan na napakaliwanag ng mga mata ni Zhao Fang. Ang isang tabi ng isang tao, kahit isang langgam ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang bloodline power ng batang ito. Tawagan ang lahat pabalik. Walang magawa ang emperor. Nagkatinginan lahat ng mga elder at general. Ang katayuan ni Emperor Qin sa imperial ay napakataas at ang emperor ay umiibig sa kanya. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang kabataang hindi pa nakakaabot sa true human rank ay maaaring mahuli si Empress Qin. Kailangang malaman ng isa na naabot na ni Empress Qin ang true lord rank at nilinang sa Dao of Entertainment and Charm. Bagamat hindi dalubhasa sa labanan, sapat pa rin ito para sirain ang sino man sa ilalim ng true lord rank. Noon, kahit ang pirata ng Watermoon ay natalo niya. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang bloodline power ay nakakakita sa hangin at lahat ay walang silbi. Sa sandaling ito, ang Heaven Earth Yuan Qi ay nagsimulang tumalon at namuo sa isang aura na tila halos kayang ilipat ang kalangitan. Ang aura na ito ay parang isang soberanya na bumaba at magpapaluhod sa lahat ng iba pang nilalang. Grand Elder. Ang mga imperial, pati na ang emperor mismo ay yumuko lahat.